Ang hanga itong si Bubbles sa galing ni Tanggol. Buong akala nga niya ay naduwag na ito, subalit hindi pala dahil mas tinulungan pa siya nito kaya tuluyan nilang nagapi itong si Congressman Sevilla. Subalit napahanga din itong si Tanggol sa kanyang mga ningkitang kakaibang galaw nitong si Bubbles na hindi mo akalaing magagawa ng isang babae. Kahit nga dalawa lang sila ay nagawa nilang tapusin ang kanilang misyon. Sa kabila ng maraming kalaban na kanilang kinakaharap, hindi sila naduwag at talagang tinapos nila ng malinis ang kanilang misyon. Kahit namang tumawag itong si Chief Espina dito nga kay Bubbles. At agad namang sinagot ni Bubbles nung matahimik na nga ang kanilang mga kalaban. Dito sinabi ni Chief Espina kung kumusta ang kanilang lakad. Kinakabahan pa nga itong si Chief Espina kung nagtagumpay ba o hindi ang kanilang misyon. Subalit sumagot nga itong si Bubbles na Chief, mission accomplished. Yan naman, sumagot si Chief Espina na yan ang gusto ko. Malinis, maayos. Naman no, makabalik na nga itong si Tanggol at si Bubbles sa loob ng kulungan. Dito na nga humanga nga itong si Chief Espina sa ginawa ng dalawa at agad na sinamahan nga ni Balatukan itong si Tanggol sa kanyang selda at dito niya sinabi na mula daw sa araw na yon ay wala nang gagalaw dito kay Tanggol at malalagot kay Chief Espina ang sino mang sumubok na galawin siya. Naman itong mga kaibigan ni Tanggol nag-aalala din para sa kanya dahil kahit siya ay nagtagumpay, siguradong pag nalaman nga ng grupo ni Bugs na siya pala ang inutusan ni Chief Espina natapusin ang hindi niya natapos na misyon ay tsak, hindi matatapos ang kaguluhan at pag-iinitan siya lalo nito. Halit hindi nakaramdam ng anumang takot itong si Tanggol dahil likas nga itong matapang at alam niya ang kakayahan, alam niya ang hindi siya basta-basta matatalo ni Bugs kahit marami pa ang kanyang kalaban dahil napatunayan na niya ang kanyang galing nung ipatumban niya itong si Congressman Sevilla kahit dalawa lang sila nitong si Bubbles. Samantala, ito ngang si Don Julio ay nais makausap itong si David. Nung dumating na nga itong si David, agad na pinakita ni Ramon ang isang eroplano. Dahil nga sa manghang-mangha itong si David, agad niyang pinasok ang naturang eroplano. Subalit labis niyang ikinagulat ang kanyang mga nakita dahil mga box-box nga na droga. Ito nga sinabi ni Ramon na yan umano ang kanilang mga negosyo at nais niyang ituro ito kay David. Nang sa ganon, siya ay susunod sa kanilang mga yapak. Subalit itong si David ay tinanggihan ang alok nitong si Ramon at sinabihang hindi niya gusto ang ganong kalakalan. Ang nais lang daw niya ay simple lang ang maging isang pulis. Yun lang daw ang kanyang tanging pangarap. Subalit sinabi ni Ramon na ang pagiging pulis ay napakaliit lang at barya-barya lang ang kinikita. Hindi kagaya sa negosyo na kanilang ginagawa dahil hindi lang barya kundi malaking pera ang makukuha mo kaagad kung yun ang iyong pinasok. Subalit itong si David ay talagang wala siyang plano na pasukin ang mundo nila at sinabi niyang ang tanging pangarap lang daw niya sa ngayon ang gusto niyang marating at kahit umano maliit lang ang makukuhang pera sa pagiging pulis, sinabi niyang marangal naman daw ito at yun ang pangarap kagaya ng kaniyang tatay na si Rigor. Hindi nila mapipilit itong si David dahil napakaduwag din ito, hindi kagaya sa tunay na Tanggol. At sinabi na lang ni Don Julio na mas maigi na kilalanin muna ng maigi at tanggapin kung ano man ang nais na pangarap nitong si David para lalo niyang mas makilala ang kanyang anak at mas maigi daw na magkaroon sila ng bonding. Naman naisip ni Ramon na isama nga itong si David upang turuan humawak ng baril. Subalit nung nandun na nga sila sa gun fire, kalagitnaan nga ng kanilang shooting ay bigla na lamang huminto itong si Ramon at biglang tinutukan ng baril itong si
David at sinabi niyang, anak ba talaga kita? Kaya naman itong si David ay nangangatog sa takot at halos mapahina nga sa kanyang short dahil hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Angatog nga si David sa takot at dahil ayaw na mabisto ay sinabi niya na siya si Tanggol at ang pangalan niya ay Jesus di Magiba at siya umuno ang anak niya. Palingon-lingon nga si David sa paligid. Tela naghihingi ng saklolo. Baka nga tuluyan na nga siya nitong si Ramon. Subalit, bigla namang binaba ni Ramon ang kanyang baril at sinubok lang pala ang kanyang tapang. Baga nakaramdam itong si Ramon na merong kakaiba at parang wala silang similarities nitong si David. Mabibisto na nga kaya niya na ito nga si David ay hindi na tunay na anak at nagpapanggap lamang sa kanya. Abangan! Thank you for watching. Please subscribe!